Noong unang panahon, sa paanan ng isang bundok na ngayon ay Mount Muswan, naninirahan ng isang tribo na may mahigpit na batas at tradisyon. Dito rin naninirahan si Lakan, isang matapang na binata na may malalim na pagmamahal sa kalikasan at isang mahusay na mangangaso. Ngunit may isang mayaman na pamilya na may anak na dalaga. Si Diwa ang pinakamagandang dalaga ng tribo na may puso na kasing amo ng mga ibon. Ang dalawa ay lubos na nag-iibigan, ngunit ang kanilang pag-iibigan ay ipinagbawal ng kanilang mga pamilya at ng dato na pinuno ng tribo. May iba't ibang dahilan ang pagbabawal. Sinasabing si Lakan ay nagmula sa isang mahirap na angkan, samantalang si Diwa ay anak ng datu o ng isang mayaman at makapangyarihang pamilya. Maaring mag-asawa si Diwa sa ibang binata bilang bahagi ng isang kasunduan ng tribo. Gayunpaman, ang pag-ibig ni Lakan at Diwa ay mas matindi kaysa sa batas ng tao. Lihim silang nagkikita sa isang liblib na dako, malapit sa isang patag na lupain. Hindi nagtagal, natuklasan ng datu ang lihim na pagtatagpo ng dalawa. Nagalit ang datu at nagdesisyon na paghiwalayin sila magpakailanman. Ipinag-utos niyang itali si Diwa at ihanda siya para sa sapilitang pagpapakasal sa ibang lalaki, habang si Lakan ay binantaang ipatapon o patayin. Dahil sa takot na tuluyang magkahiwalay at hindi na kailanman magkasama, nagdesisyon ang magkasintahan na gumawa ng isang malaking sakripisyo upang patunayan ang kanilang wagas na pag-ibig sa harap ng kanilang mga ninuno at mga espiritu ng kalikasan. Nang sumapit ang hating gabi, nagtagpo sina Lakan at Diwa sa kanilang lihim na tagpuan sa gitna ng kapatagan. Nagyakap sila ng mahigpit sa huling pagkakataon. Ayon sa alamat, nagdasal sila sa mga diwata at sa mga espiritu ng lupa o anito na hayaan silang maging simbolo ng walang hanggang pag-ibig. Pagkatapos, nagpakamatay sila sa lugar na iyon. Mas pinili ang kamatayan kaysa ang mabuhay na hiwalay. Nang matagpuan ng tribo ang kanilang mga labi kinabukasan, biglang umuga ang lupa. Sa loob ng ilang araw, ang kapatagan kung saan sila nagpahinga ay unti-unting umangat, lumaki at tumaas, hanggang sa maging isang perpektong hugis na burol. Ang mga espiritu ay gumawa ng isang bundok, at ito ay naging sanhi ng magandang tanawin sa lugar, kung saan namatay ang magkasintahan. Pagkalipas ng mahabang panahon, may isang dayuhang manlalakbay ang umakyat sa tuktok ng bundok. Nang makita ng dayuhan ang napakagandang vista o tanawin mula sa itaas, na sumasakop sa mga nakapaligid na lupain at ilog, siya ay labis na humanga at nagsabing, "This is the most one." Ang ibig sabihin ay, ito ang pinakamaganda, pinakakahanga-hanga. Ang mga lokal na katutubong gabay na kasama niya ay hindi pamilyar sa wikang Ingles at hindi nila naintindihan ang parirala. Ang tanging narinig at nakabisado nila ay ang tunog na most one. Dahil paulit-ulit nilang binanggit at ginamit ang tunog na ito para tukuyin ang bundok, ang most one ay naging musuan sa lokal na pagbigkas. Ang Mount Muswan ay hindi lamang nagpapaalala sa trahedya, kundi ito rin ay isang monumento sa wagas at walang hanggang pag-ibig na kayang lampasan ang lahat ng pagbabawal at batas. Bagamat ito ay isang natutulog na bulkan, ay nakatayo ngayon bilang paalala na ang pag-ibig nina Lakan at Diwa ay buhay at matibay. Sa sinaunang panahon, sa isang lupain na tila binuo ng mga kamay ni Batala, matatagpuan ng isang mayamang pamayanan sa timog, Katagalugan na pinamumunuan ni Datu Batumbakal. Tinawag siyang gayon dahil sa kanyang pagiging istrikto, makapangyarihan at may pusong bakal. Mayroon siyang nag-iisang anak na babae, si Mutya Marin, na labis na hinahangaan dahil sa angking kagandahan. Maraming matataas at tanyag na datu ang nanliligaw kay Mutya Marin. Tulad ni Datu Bagal ng Mindoro, Datu Sagwil ng Laguna at Datu Kawili ng Camarines. Ngunit walang sino man sa kanila ang nakakuha ng pag-ibig ni Marin. Isang araw, nabighan ni si Mutya Marin sa mga awit ng isang dukhang mangingisda at makata na nagtatrabaho sa kaharian. Ang binata ay si Garduke,
na mula sa Taal at mahilig gumawa ng mga awit tungkol sa kagandahan ng kalikasan. Dahil dito, lubos na naakit si Marin sa kakisigan at talento ni Garduke at hindi nagtagal ay nagtapat sila ng pag-ibig sa isa't isa. Ngunit may isang hadlang sa kanilang pagmamahalan. Nalaman ni Datu Batumbakal ang lihim na pag-iibigan ni Marin at Garduke. Labis siyang nagalit dahil sa paniniwalang hindi karapat-dapat ang isang mahirap na makata para sa kanyang anak na prinsesa. Agad siyang nag-utos na patayin si Garduke kung ipipilit pa nito ang pag-ibig niya kay Marin. Pinagbawalan din niya ng mahigpit ang dalaga na makipagkita pa sa binata. Dahil ayaw nilang magkahiwalay at ayaw nilang masira ang kanilang pag-iibigan, nagdesisyon sina Mutya, Marin at Garduke na tumakas sakay ng isang bangka at ang kanilang patutunguhan ay ang Dayabas Bay. Nang malaman ito ng Datu, nagpadala siya ng kanyang mga mandirigma upang habulin ang magkasintahan. Nang makita ni Marin at Garduke na malapit na silang maabutan ng mga sundalo, nagkaroon sila ng isang matinding desisyon. Ayaw nilang mabihag ng buhay at lalong ayaw nilang mapaghiwalay. Nagpasya sila na magkasamang magbuwis ng buhay. Iniutos nila sa kanilang kasamang utusan na gapusin silang dalawa ng magkasama at ihulog sa gitna ng karagatan na nakatali sa isang mabigat na bato. Sa pagdaraan ng panahon, sa puok na pinaglagakan kina Marin at Garduke, isang hugis-pusong pulo ang unti-unting umusbong at lumitaw mula sa karagatan. Ang pulo ay pinangalan ng Marinduque, hango sa pinagsamang pangalan nina, Marin at Garduke, bilang simbolo ng kanilang walang hanggang pag-ibig at sakripisyo. Nagsisi si Datu Batumbakal sa kanyang ginawang pagmamalupit, ngunit huli na ang lahat. Ang Marinduque ay nanatiling tahimik at mapayapang pulo na nagpapaalala sa trahedya at wagas na pag-iibigan ng prinsesa at ng Makata. Ang kwentong ito ay ang pinakapopular na paliwanag sa pinagmulan ng Marinduque na tinaguriang Heart of the Philippines dahil sa hugis-puso nitong anyo. Isang kuweba ang nababalot ng iba't ibang misteryo at paniniwala na siyang nagbigay daan sa pagiging popular nito bilang isang sagradong lugar. Ito ang Mystical Cave sa Antipolo. Ayon sa kwento, isang babae na nagngangalang Nelly Deles ang nanaginip ng bata pa siya, mga pangitain na pagtuturo sa kanya sa isang banal na kabundukan. Dito raw matatagpuan ang mga kakaibang mga imahe at mga milagro na magpapabago sa kanyang buhay. Noong dekada 1970, sinasabing galing siya sa malayong probinsya ng Visayas at sinundan niya ang pangitain at hanggang makarating siya sa lugar ng Antipolo. Natagpuan niya ang kinaroroonan ng kuweba. Sinasabing noong una, napakaliit lang ng pasukan, parang kasing liit lang ng barya o kaya ay sapat lang para makalusot ang isang bata. Dahil sa paniniwalang may milagro sa loob, gumawa siya ng paraan. Sinasabing gumamit siya ng dinamita at iba pa upang mapalaki ang butas at makapasok ang mga tao. Mula noon siya ang nagingat at nagbukas ng Mystical Cave sa publiko, lalo na para sa mga deboto at mga naghahanap ng pananampalataya. Ang pinakamalaking misteryo at atraksyon ay ang mga rock formation. Sa loob ng kuweba na tila mga banal na imahe at tanawin sa Biblia o relihiyon, nakikita raw dito ang mga hugis ni na Jesucristo, Birheng Maria, Black Nazarene, La Pieta, mga anghel at marami pang iba. Maraming naniniwala na ang mga pormasyon na ito ay gawa ng kalikasan, ngunit may mga milagro at hindi lang basta nagkataon. Ang mga tao ay nagdarasal sa tapat ng mga imahe, nag-aalay ng mga kandila at humihiling ng biyaya, paggaling o katuparan ng panalangin. Ang simpleng pagupo malapit sa mga imahe ay pinaniniwala ang nagdadala ng kapayapaan. Malawak din ang paniniwala na ang tubig na tumutulo o nanggagaling sa loob ng kuweba ay nakapagpapagaling ng iba't ibang karamdaman. Marami ang nagdadala ng sisidlan upang umuwi ng tinatawag nilang healing water. Sinasabi rin na ang mga batong stalactites o tumatagaktak pababa at stalagmites na tumutubo pataas sa loob ay buhay dahil patuloy silang lumalaki at nabubuo mula sa pagtulo ng tubig. Bukod sa mga kwento tungkol sa milagro at kabanalan, meron ding mga kwentong kababalaghan o supernatural na umiikot sa Mystical Cave.
Ang mga kwentong ito ay nagdaragdag sa misteryo at pangakit ng lugar. Sinasabing may mga hindi nakikitang nilalang o espiritu na nagbabantay sa mystical cave. Ang mga ito raw ay nagpoprotekta sa kuweba mula sa masasamang loob o sa mga taong walang galang sa kabanalan nito. May mga nagbabala na huwag kumuha ng anumang bato mula sa kuweba. Sinasabing ang mga stalactites at stalagmites ay buhay at ang sinumang umuwi ng bato ay maaaring sundan ng kamalasan o magkaroon ng kakaibang karanasan sa bahay. May mga lumang kwento rin na may mga taong nawawala o namatay sa kuweba noong una itong tinutuklas. Ang mga kaluluwa raw nila ay nanatili sa loob, nagiging bahagi ng mga misteryo at kababalaghan doon. May mga nagpapatotoo na ang tubig at ang mukha ng mga bato ay biglang nagbabago, lalo na tuwing sumasapit ang mahal na araw. Ang mga pagbabagong ito ay itinuturing na supernatural at nagpapatunay sa espesyal na kahalagahan ng kuweba. Ngunit ang Biblia ay may malinaw at detalyadong sinasabi patungkol sa mga imahe na pinaniniwalaan at sinasamba ng tao. Ang mga katuruang ito ay matatagpuan lalo na sa Lumang Tipan or Old Testament. Ngunit may kaugnayan din sa mga prinsipyo ng Bagong Tipan. Ayon sa Exodo 20 verse 4 to 5 at Deuteronomy 5 verse 8 to 9, huwag kang gagawa para sa iyo ng inukit na imahen o anumang wangis ng anumang bagay na nasa langit sa taas o nasa lupa sa ibaba o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin. Ito ay nagtatatag ng prinsipyo na ang Diyos lamang ang dapat sambahin at walang anumang bagay na gawa ng tao na larawan, estatwa, idolo ang dapat gamitin bilang intermedyaryo o pinagmumulan ng pagsamba. Binibigyang din ng mga propeta na ang mga idolo ay walang buhay at walang kapangyarihang tumulong o magligtas. Ang mga ito ay yari lamang sa kamay ng tao. Ayon sa awit 115 verse 4 to 7, may bibig sila ngunit hindi nagsasalita, may mata sila ngunit hindi pa kakakita, may tainga sila ngunit hindi nakakarinig. Ang Diyos ay espiritu at hindi sila maaaring ilarawan o ikulong sa anumang pisikal na anyo. Ang paggawa ng imahe ay naglilimita sa kadakilaan at kalikasan ng Diyos. Sa konteksto ng mystical cave, ang paniniwala ng mga bumibisita ay maaaring hatiin sa dalawang panig batay sa paniniwalang Kristiyang at Katoliko. Ang una ay ang pananaw na nagsasamba. Kung ang isang tao ay yumuyukod at nananalangin sa bato mismo dahil naniniwala siyang ang bato ang nagtataglay ng kapangyarihan, ito ay tinutukoy ng Biblia bilang idolatry. Pangalawa ay ang pananaw na gumagamit bilang tulong kung ang isang tao ay tinitingnan ang hugis ng bato bilang isang visual na paalala upang matulungan siyang mag-concentrate at magdasal sa Diyos at hindi sa bato. Ito ay tinuturing ng simbahang Katoliko na isang tulong sa debosyon, hindi pagsamba sa idolo. Subalit batay sa literal na interpretasyon ng Biblia, lalo na ang ikalawang utos, ang anumang uri ng imahe na ginagamit sa pagsamba o debosyon ay malinaw na ipinagbabawal. Ngunit maraming bumibisita ang nagpapatotoo na sila ay nakaranas ng personal na milagro o pagsagot sa kanilang panalangin matapos nilang bisitahin ang kuweba. Para sa kanila, ang simpleng pagdarasal at pagninilay-nilay sa loob ng tahimik at sagradong lugar ay nagpapalakas ng kanilang pananampalataya at nagdudulot ng kagalingan o biyaya. Ang mystical cave ay isang lugar kung saan nagtatagpo ang natural na kababalaghan, rock formations, at ang matibay na pananampalatayang Katoliko na siyang nagpapatibay sa kwento nitong may milagro. At kung nais mo ang mga ganitong kwento, halika at magsubaybay para sa kwentong hiwaga, alamat at kababalaghan.